July 18, Huwebes, magandang umaga po. 3 umanong testigo sa pananambang at pagpatay sa leader ng Ozamis Robbery Group na si Ricky Cadavero at miyembrong si Wilfredo Panugalinga ang natunto ng NBI at Commission on Human Rights. Sinabi nilang kotse at SUV ang humarang sa sinasakyang van ng mga suspect at hindi motorsiklo tulad na naunang iniulat ng mga pulis. Lumalabas din sa patuloy na investigasyon na dating konektado si Cadavero sa kilabot na Kuratong Balelenggang. May news to go si Sherry Ann Torres. Buo ang loob at madiskarte. Ganito ang paglalarawan ng CIDG kay Ricky Cadavero alias Kambal, ang itinuturong leader ng Ozamis Robbery Group na napatay sa barilan gabi nitong Lunes. Dati, naging tauhan daw si Cadavero ng kilabot na Kuratong Balelenggang. Kilala ang grupong ito sa mga holdapan sa bangko. Bago mauwi sa pang-hold up, ginamit daw sila laban sa mga komunista. Dati nun, as agent, as confidential agent, talaga nakakatanggap ka ng sweldo sa gobyerno nun. Eh, yung nawala na yung item nila as agent, so yun nga, nawalan sila ng trabaho. So dito siguro sila luminya. Noong 1995, napatay ang ilan sa mga lider ng Kuratong Baleleng sa isang rob-out na kinasangkutan ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC. Ang mga natira, gaya ni Cadavero, nagtayo raw ng sariling grupo. Pinaghahanap pa ang mga kasamahan ni Cadavero, gaya na lang ni Romeo Baluran alias Martin Lico at alias Bogart. Para kay Justice Secretary Leila de Lima, dapat magsagawa ng mas malalim na investigasyon kaugnay ng pagkamatay ng 2 miyembro ng Ozamis Group. Merong bang dahilan para i-silence si Cadavero? Tanong ko yan. Meron kayang dahilan para ma-silence? Marami bang alam si Cadavero? Inanunsyo naman ni DILG Secretary Marrojas ang pagkaka-relieve kay Chief Superintendent Benito Estipona bilang direktor ng PNP Calabarzon. Inilagay naman sa floating status ang ilan pang opisyal ng Calabarzon Police, habang restricted to quarters naman ang 10 non-commissioned officers na kasama sa operasyon. Utos daw kasi ni Purisima sa New Bilibid Prisons na dalhin sina Kambal at Kulot. Malaking nawala sa PNP yung opportunity to know some information. Yun yung link nila sa law enforcement maybe, or link to other people. Kasabay nito, natuntun naman ng NBI at Commission on Human Rights ang 3 testigong nakakita di umano sa pangyayari. Kwento nila, hindi motor kundi kotse at isang SUV ang nakita nila nakaharang sa kalsada habang paparating ang van. Isang lalaki raw ang bumaba na sinundan ng sunod-sunod na putok. Ilang sasakyan nandito po? Nandito? Oo. Dalawa po. Dalawang sasakyan. Ilang tao po nandun? Dalawa. Para sa NBI, malaking bagay ang impormasyong ibinigay ng mga testigo. Pero ang problema, takot ang mga itong masali sa investigasyon. Mahirap po kasi ba't mapapati kami yung madami dyan. And then he saw a person lying face down doon sa ground, sa kalsada mismo, underneath ng white van. That's all according to him. Kaya binabalidate pa namin yon. Bulabog naman ang mga otoridad sa Granadang natagpuan ilang metro ang layo sa ambush site. Sa inspeksyon, nakita rin ang isang slug at isang shell ng bala sa puting van. Indikasyong may nagpaputok sa loob ng sasakyan. Sherry Ann Torres, GMA News.